Bessie, stay ka lang dyan. Huwag kang lilingon. Kahit ikamatay mo pa, huwag kang lilingon. Wika ni Vlad habang pinandidilatan ako. Ano ba yung drama mo, ha? Itinuro nito ang entrance ng restaurant at nang lumingon siya, naningkit ang mga mata sa nakita. Papasok ang dalawang lovebird sa loob at umupo pa talaga ang mga to sa tabi ng mesa nila. Kung tapos na sana silang kumain, aalis na siya, pero ka-order pa lamang din nila. Oh, what a small world! Nandito pala kayo. Panlalait na sambit ni Princess. Hello, oo, kami nga ito. At nandito rin pala kayo? Sagot ni Vlad kay Princess. Di ko na nagawa pang tingnan ng dalawa. Kinuha ko na lang ang notebook sa bag ko at binasa ang lectures namin. Mas mabuti pang magbasa, kaysa isiping nasa tabi lamang sina Franco at Princess. Para yung pagpaparinig ng babae, ngunit ayoko tong pansinin. Paano ako mag-move on kung malaking bagay sa akin ang presensya nilang dalawa? Kailangan ituring ko siyang patay o hindi na nag-i-exist sa mundong ibabaw? This feeling should be kept inside me. Kailangan sugpuin na ito bago pa nito tuluyang sirain ang buhay ko. Ma'am, sir, nandito na pong order ninyo. Enjoy your meal. Masiglang wika ng lalaking waiter. Bakit tatlo? Tanong ko kay Vlad. Di ko kasi narinig kanina kung ano-ano ang in-order ng kaibigan ko, kaya nagtaka ako dahil 3 servings ang nilapag ng waiter. Ay, nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na palibre ito ni Kael. Sagot ni Vlad sa akin. Kael? Yung senior batchmate natin nung high school? 'Di ba sikat na model na yon? As in yung Kael yung nuknukan ng kagapuhan na crush ng buong campus? Di makapaniwala niyang sambit. Naalala nga niya kung sinong tinutukoy ni Vlad. Si Kael. Ang ultimate heartthrob sa school dati na naging isang model pagkatapos itong graduate. 2 taon ang tanda nito sa kanila. Wow, thanks for the compliment, Roxanne. I'm really flattered. Napatutop ako ng bibig na makitang matangkad na lalaki na nakatayo sa harapan namin. Inayos ko ang aking salamin at kumurap-kurap pa habang tinititigan ng lalaki nagsalita. Si Kael nga ba ito? Mas gumwapot ang ganda ng tindig nito. The way he dressed, yung tipong boy next door, napipilahan talaga ng mga kababaihan. Kael, umupo ka. Hoy Roxanne, si Kael yan, para kang tanga. Wika ni Vlad na pinitik pa ang daliri sa harapan ng mata niya. Tinanggal kong muli ang aking salamin at makailang beses tong nilinis. Makailang beses tiningnan ang lalaki. Kael, ikaw nga. Wow, ibang-iba ka na, ha? Malugod kong bati sa binata. Umupo ito sa tabi niya. Nawala na nga sa isip ko ang 2 taong nasa tabi lamang ng mesa namin. Hindi ako makapaniwala na si Kael ngang nasa tabi ko. As in, he looks more like a Greek god now. Pati ata mga kababaihan sa loob hindi maalis ang titig sa katabi ko. Di ka pa rin nagbabago, Roxa. Wika nito habang tinitingnan ako. Oo, manang na manang pa rin siya hanggang ngayon. Wika ni Vlad na tawang-tawa pa. No, I mean, ang ganda mo pa rin. Wika nito habang nakatitig sa mga mata ko. Kael, sira ba yung mga mata mo? Nakapagpa-check ka na ba sa ophthalmologist? Tara, sasamahan kita. Panlalait ni Vlad sa akin. I had my eyes checked every month. Seryosong wika ni Kael. Siya nga pala Kael, ba't ka pala napunta rito? Di ba nagmamodel ka na sa ibang bansa? Tanong niya sa lalaki. Actually, I'm just on vacation now. Magkamustahan kami ni Vlad sa SS and he said na nag-aaral nga raw siya sa Manila. Sinabi niya magkaklase raw kayo at may nag-invite pala sa akin sa upcoming senior night ninyo. Mahabang salaysay nito. I am so glad, Rox, na nakita tayo ulit. Pwede kumain na tayo? Malamig ng food, oh. Sinlamig ng pakiramdam ko sa inyong dalawa. Singit ni Vlad sa usapan namin. Oo nga, let's eat. Pagsang-ayon ko rito. Hoy Kael, walang boyfriend niyang si Rox. Kung manliligaw ka, diretsuhin mo na ha. At ikaw naman Roxanne, kung manliligaw si Kael, sagutin mo na agad. Huwag nang choosy. Ang yummy na niya, no? Malakas sa sambit ni Vlad. Sinadya iparinig sa mga kasamahan namin. Kung papayag si Rox, siya naman talaga ang pinuntahan ko rito eh. Wika pa nito. Ouch, ang sakit naman. Grabe siya oh. Tumigil sa pagunya si Vlad nang marinig ang direktang sambit ni Kael. Halos di ako makahinga na maayos sa narinig ko. Si Kael, manliligaw sa akin? Nakakatawa naman, sa itsura kong to. Ang sabi nga ni Vlad ay manang raw ako tapos ngayon, susulpot bigla si Kael at sasabihin gusto siyang ligawan? Huwag ka na magtaka, Roxanne, no? Nung nasa high school pa tayo, type ka niya ng si Kael.
Manhid at mangmang ka lang talaga pagdating sa pag-ibig. Nagpapaabot yan dati ng mga chocolate sa'yo, pero dahil selosa ako, hindi ko binibigay. Proud na sambit ni Vlad sa kanya. Ngayon pa talaga umamin ng bakla. Kaya pala nung high school, puro plastic ng chocolate ang laman ng bag nito. Totoo ba ang sinasabi niya kay El? Tanong ko sa binata. Tumango naman ito at nang ngumiti, labas ang pantay-pantay at mapuputing ngipin. Pero ngayon na nag-message siya sa akin, sinabi ko na magkasama tayo para naman makabawi ako sa'yo. At saka panahon na siguro Nox na magkanobyo ka naman para naman baguhin mo na itsura mo, no? Ako na lang yata nagtitiis makasama ka. Sambit pa nito. Naparanok siya at hindi alam kung ba't nanlalamig ang buo niyang katawan. Di siya makapaniwala sa naririnig. Tumayo ako at nagpaalam muna sa dalawa na pupunta muna ng CR. Di ako makahinga ng ayos. Kaya pala palaging lumalapit sa kanya noon si Kael kahit na senior namin to. Nang pumasok sa CR, tumingin ako sa salamin. Why not saktan niya si Kael? Sakyan para makapag-move on. Sinampal ko ang aking sarili. No! Hindi ako tulad ni Franco na walang konsensya. Pero hindi ko naman tutuldukan kaagad ang pakikipagkaibigan ni Kael. Pero hanggang sa pakikipag-kaibigan na muna ang kaya ko ibigay sa kanya. Dahil gaya ng paulit-ulit sinisigaw ng utak ko na eksena ng mga lalaki sa buhay ko. Ekis na sila. Nang umalis ako ng CR, dumaan muna ako sa pintuan sa ikarang bahagi ng resto para lumabas at makalasap na sariwang hangin. Ito talagang si Vlad, itong may pakana nito eh. So yung lalaking yun pinagyayabang mo, Roxanne. Muntik na akong mapatalon nang marinig ang boses ni Franco sa aking likuran. Ako ba ang kinakausap mo? Walang gana kong sambit sa mayabang na jeller sa harapan ko. Siya ba? Ha? Siya yung pinagmamayabang mong lalaki mo? Bulyaw nito habang mahigpit hinahawakan ng braso ko. Aray, ano ba? Hayop ka, nasasaktan ako bitawan mo ko. Sigaw ko sa kanya, ngunit mas sinigpitan nito ang pagkakahawak sa braso ko. Isasaktan ka lang ng lalaking yun, Roxanne. Di ba nakikita ang itsura ng taong yon? Gwapo at mukhang chick boy. Gagamitin at sasaktan ka lang nun? Seryosong wika ni Franco sa akin. Tumaas bigla ang dugo ko na marinig ang sinabi niya. Bigla ko siyang sinampal ng malakas. Pwede ba? Hindi ko naman hinihingi yung opinion mo. Wala kang pakialam kung gagamitin at sasaktan lang ako ni Kael. Hindi naman siguro kayo magkaugali nun. Malay mo, seryoso siya sa akin, di ba? Bitawan mo ko, sabi. Pumalag ako at nabitawan niyang braso ko. Masakit talagang magsalita ang lalaking to. Ang taas-taas ang tingin ng sarili niya porke kinababaliwan ng mga kababaihan. Pwede ba wag mo na akong kausapin dahil para sa akin patay ka na. Padaan nga. Wika ko, tinulak si Franco na nakaharang sa pintuan. Pwisit na Franco. Bakit ba talaga ako sa paningin ng hayop na yon? Hoy, ikaw yan, Gaga. You see? Ang ganda mo na. Hindi ka na look-alike ni Tandang Sora. Mukha ka ng millennial. O ay nasambit ni Vlad sa aking likuran. Nakatayo ito. Ako na may pakurap-kurap sa harap ng salamin dahil hindi ko inaasahan na gaganda ako ng ganito. Excuse my word, pero totoo naman. Wala akong suot na makapal na eyeglasses dahil pilit akong pinagsuot ng contact lenses na Vlad. Nakapula akong mahabang dress na may gilid sa aking magkabilang hita. Hindi siguro ako makakalakad ng maayos sa suot kong ito dahil masisilipan ako for sure. Konting galaw ko lang siguro, makikita na ang underwear ko. Tumayo ako at umikot-ikot sa salamin. Kaya pala napakalamig ng likod ko, sambit ko kay Vlad. Walang telang kalahati ng katawan ko. Simula bewang hanggang pababa lamang ang telang nakatakip sa aking katawan. Yan ang uso ngayon, dear. Come on, show them what you got, especially dun sa lalaking ginawa kang parausan/trash bin. Pakita mo sa kanya kung sinong sinaing. Sinayang niya. Ewan ko sa'yo, basta ako. Wala akong gustong patunayan dun sa Franco na yun. Ikaw naman, seryoso mo naman yung tao. In the first place, pumayag ka naman sa kasunduan ninyo, di ba? So wala ka nga talagang karapatan sa kanya. Di naman kayo official eh. Parausan challenge lang yun. Ganun. Mahabang saad nito. Totoo nga naman pala. Dahil sa lihim kong pagkagusto kay Franco, hinayaan ko siyang gamitin ang katawan ko. Pero para sa akin habang nagsasama kami, lalong tumitibay ang damdamin ko sa kanya. Akala ko ganun din siya pero hindi pala. Dahil nagsawa na siya sa akin at agad pinalitan. Tinuring ko siyang prinsipe. Lahat ng projects, reflections at research niya, ako nagkangandakuba sa paggawa. Akala ko makikita niya ako pero bulag siya.
Di niya maramdaman lahat ng ginagawa ko'y para sa kanya. Kaya kahit may nararamdaman pa rin ako para sa kanya, ayoko nang muling sumugal pa. Pinagsawaan niya ang katawan ko at pinaglaruan. Ayoko nang muling mangyari na gagawin na naman niya akong parausan. Panahon na siguro para mahalin ko rin ang sarili ko dahil naging bulag na rin ako sa katotohanan na ginamit lamang niya ako at kailanman di ako magiging mahalaga sa kanya. O ayan na, magdadrama pa ba ite? Ay, huwag mong sirain ng makeup mood, Sai. Teka, nandito na ang sundo natin. Nataranta si Vlad nang marinig ang bosina sa labas ng gate. Sundo? Sino yan? Sino pa? Kundi si Papa Kael. Nakalimutan mo na bang invited ka siya ngayon sa seniors night? Sikat kaya yung si Fafa. Alam mo ikaw, pahamak ka. Nakakaya naman at nagpasundo ka pa. Matari kong sambet sa bakla. Ayaw mong sumama. Di mag-tricycle ka mag-isa mo. Nagdilihensya na nga, pakipot ka pa. Kinuha nito ang maliit na purse at parang modelong naglakad papalabas ng kwarto. Dali na, bagal-bagal porket gumanda lang. Natawa siya sa sinabi nito. Si Vlad na sigurong pinakamatari na bagla sa buong sanlibutan. Pero di naman seryosong kaibigan niya. Sadyang ganun lang bunganga nito kapag siya ang kausap. Walang filter, ika nga. Pero utang niya sa kaibigan ang itsura niya ngayon. Kahit siya'y napahanga kung paano siya nag-transform. From Manang to Disney Princess. Wow, ang ganda mo, Roxanne! Bulalas ni Kiel na makita siya nito. Nasa backseat si Vlad at sinadya talaga ng bruha na siya ang paupuin sa tabi ng binata. Nakaitim na tuxedo to, black fitted pants. Napaka-presko ng itsura ng binatang modelo at kahit siya, napanganga rin na makita to. Kung sa bagay, napakalakas naman ang appeal ni Kael. Isa tong tanyag na modelo na malakas ang dating. Bawat galaw napapansin talaga ng ibang tao, lalo na ng mga kababaihan. Sa isang mamahalin at tanyag na 5-star hotel, dinaos ang seniors night nila. Nakahawak siya sa braso ng binata habang ito naman nakahawak sa bewang niya. Maraming nakapansin sa kanila. Dinig rin ang mga katanungan ng mga ibang schoolmates tungkol sa kanila ni Kael. Di ba siya nakilala ng mga ito? Binaba niya ang tingin. Di siya sanay sa atensyon. Sino nga ba siya dati? Isang babaeng walang dating dahil sa kanyang pananamit. Pero ngayong gabi nagmistula siyang Diyosa na hindi nakilala ng mga ibang estudyante. Iniwan naman sila ni Kael nang dumating na sila sa venue. Hinanap nila ang kanilang mga kaklase. Bawat mesa pala'y may nakalagay na papel at nakasulat ko anong section. Sa gitna ng hall ang kanilang pwesto kaya kitang-kita nila mga tao sa taas na entablado. Kabilang na doon si Kael at ang iba pang mga local celebrities na naroon bilang mga guest. Si Rox ba yan? Dinig niyang sambet na isang kaklase niya. Ang ganda naman pala niya kundi laging nakabalot at walang eyeglasses, no? Sambit pa ng isa. Nakakabingi ang mga papuring naririnig niya mula sa mga kaklase at kakilala niya. Abot tenga naman ang ngiti niya ng mga sandaling iyon. Ganito pala ang pinupuri. Sambit niya sa kanyang sarili. Ito ang kauna-unahang narinig niyang magandang salita tungkol sa kanya. Biktima siya palagi ng pambubuli dahil sa itsura niya simula pa noon. You see? Ano? Bilib ka na sa akin, no? Sabi ko na sa'yo na huyo sila sa ganda mo ngayong gabi. Bulong na sambit ni Vlad sa tenga niya. Excuse me, may nakaupo ba rito? Can we take this seat? Tiningnan niya ang babaeng kararating pa lamang. Di na siya nasurpresa na makitang si Princess yon. Sure, sa inyo na, sagot ni Vlad sa babae. Di nagtagal may isang figuran ng lalaki ang umupo sa tabi ni Princess at di na rin niya lilingunin kung sino yon dahil ni anino ng lalaki. Ayaw na niyang titigan pa. Ayaw na niyang masaktan pa ang kanyang damdamin. The face of the night 2024 is Miss Roxanne Villamor. Di niya alam kung tatayo ba siya na magpalakpakan ng mga tao sa loob. Babae, hinihintay ka sa taas ng stage o gora na, utos ni Vlad sa kanya. Tumayo siya at naglakad patungo sa stage. Dumaan siya kanina sa harapan ni Franco at nang magtama ang kanilang mga mata, di niya mawari anong ekspresyon nito. Blanco lang. Ewan niya kung galit ba o pinagtatawanan siya. Inirapan na lang niya ang binata bago siya umakyat ng stage, senyales na ayaw niya sa lalaki. May iba pang inaward ng gabing iyon at nang matapos, kumain sila bago simulan ng sayawan at socialization sa ibang mga kabatch. Dumaan ang waiter na may dalang tray ng alak. Kumuha si Vlad ng 2 kopita at binigay sa kanyang isa. Just for tonight, don't worry.
Nasa mabuti kang mga kamay. Sambit nito. Kumuha naman siya ng isa at nilagok iyon. Masarap ang lasa. Amoy alak pero parang di niya malasahan dahil lasang juice lang naman. Kaya't kinuha pa niya isang kopita at nilagok iyon. Hoy, di yan tubig. Saway ni Vlad sa kanya. Ha? Lasang juice lang naman eh. Di naman lasang wine. Baka juice lang talaga yon, no? Ang sarap eh. Kuha ka pa ng isa. Utos niya sa bakla. Di sinasadya na palingon siya kina Franco at Princess. Nagulat pa siya dahil seryosong nakatitig si Franco sa kanya. Habang magkabilang kamay nito ay nakapatong sa mesa. Baby, let's dance. Malanding sambit ni Princess na sinadya at ang lakasan ng boses. Nagsimula naman ang tugtugan at karamihan sa mga estudyante pumunta na at nakipagsayawan sa dance floor. Love song ang unang tinugtog kahit puro hiyawan ang una nilang naririnig sa loob. Nakita niya pumanhik sa gitna sina Franco. Niyapos ito ni Princess habang ang magkabilang braso ni Franco nakayapos din sa bewang nito. Nakita pa niya ang paghalik ni Princess sa labi ng binata. She looked afar. Di ba't sinabi niyang ayaw niya na tong tingnan man lang? O kahit anino ng binata ayaw niya nang makita? Nagingi pa siya ng isang kopita ng alak sa waiter at mabilis yung nilagok. Ba't naging mapait ang alak? Kanina parang juice lang ang nasa nito ah. Ba't nagbago ka agad? Hi Vladimir, can we dance? Bigla siyang napatawa na may babae na lumapit sa kaibigan niya. Hoy babae! Ang daming lalaki dyan, no? Ako pa talagang pinagtripan mo? Kung ituso ko kayang tinidor dyan sa coco melon mo? Mataray na sambit dito ni Vlad. Suplado? Dinig niyang sambit ng papalayong babae. Pwede bang maisayaw ang prinsesa sa gabing to? Napangiti siya nang tingnan si Kael na nakatayo ngayon sa harapan ni Vlad. Ay go, Kael, pwedeng pwede, kahit iuwi mo pa yan. Si Vlad ang sumagot sa tanong ni Kael kaya pinandilatan niya ito. Dahan-dahan siyang naglakad habang nakalalay sa kanyang binata. Kinuha nito ang dalawa niyang kamay at ang lalaki mismo ang naglagay sa balikat nito. Naramdaman naman niya ang kamay ng binata na nakahawak sa balat niya. Ramdam niya ang mainit na palad nito. Sinisi niya ang damit niya kung bakit lantad ang likod niya. Ayan tuloy, parang napapaso siya sa init ng palad ni Kael. Ang ganda mo, sobra. Puri ni Kael sa kanya at ramdam niya ang paghimas ng binata sa kanyang likod. Natawa siya sa ginawa nito. Kael, stop it. Nakikiliti ako. Saway niya rito pero patuloy pa rin to sa paghaplos sa likod niya. Napayakap siya rito dahil malapit na siyang mabuwal. Nahihilo na ba siya? Bakit biglang parang umiikot ang mundo niya? God! Unti-unti lumalakas ang tibok ng puso niya. Siguro nga, epekto na ito ng alak. Labas muna tayo. You have to rest. Mas mahihilo ka kapag maingay at maraming tao. Mahinang sambit nito. Tumango siya at naglakad palabas ng venue kasama si Kael. Sa halip na sa labas siya dadalhin ng binata, sumakay sila ng elevator patungo sa taas. Saan tayo pupunta, Kael? I will ride you to heaven, baby. Wika nito at bigla siyang sinunggaban ng halik sa labi. Saan tayo pupunta, Kael? I will ride you to heaven. Ano ba? Anong ginagawa mo? Nauutal niyang sambit. Ngayon lang yata tumama sa kanya ang nainom niyang alak kanina. Bigla siyang sinunggaban ng halik nito sa labi. Sa halip na matulak si Kael, mas lalo pa siyang napayakap dito dahil feeling niya'y matutumba na talaga siya dahil mabilis talaga ang pag-ikot ng kapaligiran. That's it, baby. Wika ng lalaki na walang sawang nagpapakasaya sa kanyang mga labi. Kael, wag! Wika niya na maipasok nito ang isang kamay sa slit ng gown niya at hinaplos naman ito ang kanyang pagkababae. Pilit niya itong tinutulak palayo, ngunit mas idiniin siya nito sa elevator at isinubsob pa ang mukha nito sa leeg niya. You smell so sweet, baby. I can't wait anymore. Sa palagay niya, nakainom din ang lalaki dahil amoy din niya ang bibig nito at amoy alak din. Tigilan mo to, Kael. Hindi to pwede. Hindi maaari. Ano kaya ang akala ni Kael? Na porket gwapong modelo ito, basta't basta na lamang siyang bibigay dito? Bumukas ang dahon ng elevator at hinatak siya ng lalaki palabas. Nakaharap sila sa pintuan ng isang kwarto. Kinapa ni Kael ang bulsa hanggang sa nailabas itong isang gold card. He swiped it on the small screen attached on the door. Hihilahin sana siya nito ngunit parang bata siyang umaayaw. Hila-hila rin niya ang kanyang kamay palabas ng pintuan. Ayoko, Kael, please, wag.
Kapag patuloy pa siya nitong hilahin, bibigay na talaga siya dahil mas nahihilo siya kapag gumagalaw siya. Ramdam niya ang pangatog ng tuhod niya at pagpatuloy siyang nawalan ng lakas, mahihina na siyang tuluyan ni Kael at magagawa nitong anumang balak sa kanya. Niyakap siya ng lalaki. Tinakpan na lamang niya ang kanyang mukha na maramdaman ang halik nito sa iba't ibang parte ng katawan niya. "Hey bro!" Dinig niya ang pamilyar na boses mula sa likuran nila. Di niya nabilang kung ilang suntok ang binitawan ni Franco kay Kael. Napaupo na lamang siya sa may pintuan ng lalaki habang sinasapo niya ang ulo niya. Inayaan niyang magsuntukan ng dalawa. Hilong-hilo siya kahit wala na siyang lakas para awatin pa ang dalawa.